Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 120 ng International League. Dahil nga sa ginawang play ni Sanji, itong si Hanamichi ay nakuhaan niya ng isang foul, habang ang kanyang itinira ay pumasok na nga sa kanilang basket, na naging dahilan upang maibaba na nila sa isang puntos ang kalamangan ng Shogo sa kanila. At meron pa itong isang free throw, na labis na ikinagulat talaga nitong bida natin. Ano? Foul counted? Patay na! Nakakainis naman! Kasalanan ko to! Dapat hindi na ako sumabay pa! Nakakainis talaga! Yan ang sising sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili, habang itong si Sanji naman ay biglang ngumiti kay Hanamichi. Hoy, may pulang buhok, ano na? Nakabawi na ulit ako sa'yo, at sa pagkakataon na to, nakuhaan pa kita ng isang foul. Sa susunod kasi, kung manggugulang ka lang sa larong ito, siguraduhin mong bago yung panggugulang na gagawin mo, para hindi ako maging handa. Para kang bata, paulit-ulit ang ginagawa mo sa laro. Yan ang sabi ni Sanji. Sa kabilang banda naman, itinira na nga ni Sanji ang kanyang isang free throw at agad din naman itong pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, muli na naman nilang naitabla ang score sa Shoku, na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayos! Nice one, Sanji! Ang usay mo talaga! Ibang klase ka talaga gumawa ng play. Walang binatbat sa'yo yung may pulang buhok na yan. Sabi na nga ba, puro hangin lang ang may pulang buhok na yan eh, pero wala namang tira. Sige, Sanji! Dalain mo yung may pulang buhok na yan. Ipakita mo sa kanya kung paano nga ba maging hari sa ligang ito. Yan ang sabi ng mga tagahanga ng Kuzo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shogo ang bola at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket, habang binabantayan ito ng mahigpit ni Jin, nang biglang napabulong si Fujima sa kanyang sarili. Patay na, 1 minuto at 34 na segundo na lang ang natitirang oras para sa uling yugto na to. Kailangan namin makapuntos dito upang hindi kami mahirapan masyado. Dapat masigurado namin na makakagawa kami ng play laban sa kanila. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili, sabay bangga sa depensa ni Jin at talaga namang pinipilit nitong makalusot sa ginagawang depensa ni Jin sa kanya. Ano na, Fujima? Akala mo ba hayaan na lang kita na makagawa ng play ng ganun lang kadali sa depensa ko? Pues, diyan ka nagkakamali. Hindi kita hayaan na makalusot sa akin. Hindi nyo madadala yung bola na hawak mo sa inyong basket. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Fujima, nang biglang sumigaw si Hanamichi. Fujima! Ipasa mo sa akin ang bola, dali! Ako na muna ang magdadala nito papunta sa ating basket! Yan ang sabi ni Hanamichi, na naging dahilan upang agad na ipasa ni Fujima ang bola dito. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad naman itong sumigaw ng malakas. Mga kasama! Tara na! Tumakbo na kayo at sabayan niyo ako, dali! Dahil sa posisyon na to, gagawa tayo ng siguradong puntos. At sa laban na to, sisiguraduhin natin na tayo ang mananalo. Yan ang sigaw ni Hanamichi habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. At itong si Sanji naman ay mabilis din siyang binantayan ng mahigpit. Ngunit, dahil sa ginawang fake spin moves nitong si Hanamichi, nagawa niyang malusutan ang mahigpit na depensa ni Sanji sa kanya. At nang malapit na si Hanamichi sa court nila, bigla naman itong tumigil sa 3-point lane, na ikinagulat talaga ng buong malalaro ng Kuzo. Ano? Anong binabalak na may pulang buhok na yan? Huwag mong sabihin na binabalak niyang tumira sa 3. Yan ang sabi ni Rio. Patay! Libre yung may pulang buhok! Delikado tayo nito! Masyado akong malayo para mapigilan siya! Yan naman ang sabi ni Ken. Hindi pwedeng malibre yung may number 10 dahil may tira din ito sa labas. Dahil nung first half, halos gumawa din ito ng tira sa 3, kaya naman, dapat mapigilan siya. Yan ang sabi ni Coach Roshi. Mga kasama, bilisan nyo! Pigilan nyo si Hanamichi! Huwag nyo siyang hayaan na matuloy ang tira niya sa 3-point lane! Yan ang sigaw ni Moroboshi, na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang itong si Hanamichi naman ay napangiti na din sa kanyang sarili.
Mga ungas, sa tingin nyo ba magagawa nyo pa ako mapigilan sa posisyon na to? Pues, diyan kayo nagkakamali dahil masyado nang huli para mapigilan pa ang henyong ito. Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ako sasablay dito. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay tumalon at tumira ng isang napakasolid na tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa kay Hanamichi. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas na nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Kuzo. Na labis na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Shoku. Ayos! Ang husay ng ginawa mo dun, Sakuragi! Ibang klase ka talaga! Mapaloob at mapalabas, may tira ka na! Nakakabilib ka talaga, Hanamichi! Isa ka talaga ngayon nyo! Yan ang sigawan ng mga tropa ni Hanamichi. Ayos! Pasok ang tres ko! Hoy kayo mga taga-Kuzo! Nakita nyo ba yon? Ngayon, siguro naman alam nyo na hindi lamang dapat ako katakutan sa loob ng basket, kundi dapat din akong katakutan sa rainbow area ng court. At ikaw, Sanji, nakita mo naman siguro, di ba? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Mayroon ka rin bang tira sa labas katulad ko? Yan ang pagyayabang na sabi ni Hanamichi. Habang ang buong manonood ay napanganga sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa pagkamangha at pagkagulat sa ginawa ni Hanamichi na tira sa labas. Tignan nyo yung malaking mama na yon. Yung may kulay pula ang buhok. Malakas na nga siya sa loob at rebound. Tapos may tira pa ito sa labas. Grabe, nakakamanga siya. Ibang klase talaga ang talento ng lalaking yan. Ngayon, 1 minuto at 23 segundo na lang ang natitira sa huling half na ito. At lamang na ang show ko ng 3 puntos. Paano kaya ito? Paano makakabawi ang Kuzo? Gaya na nagagawa agad mabawi ng show ko ang bawat puntos na ginagawa ng Kuzo sa kanila. Yan ang sabi ng mga manonood na talaga namang namamangha kay Hanamichi. At itong si Coach Hansei naman ay biglang napangiti sa kanyang kinauupuan. Dahil na nga sa pagkamangha sa ginawa ni Hanamichi na tira. Sabi ko na nga ba, gagawa ka na naman ng isang kalokohan. Subalit, ang mga kalokohan mo na to ay nagre-resulta na maganda sa laro mo. Ayos yan, Hanamichi. Ipagpatuloy mo lang yan. Ngayon, dumipensa na kayo. Pilitin niyong mapigilan ng Kuzo sa posisyon na ito. At pilitin niyong makuha ang bola sa kanila. Kailangan matambakan pa natin sila bago maghuling segundo. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. At itong coach naman ng Kuzo ay napabulong din sa kanyang sarili. Hindi na ito maganda. Kailangan may gawin akong paraan upang mapahinto itong si Hanamichi. Mukhang kailangan na naming ilabas ang huling alas namin ah. Yan ang sabi ni Coach Roshi. Sabay tinawag nito ang kanyang mamanlalaro. Sanji, at ikaw Jin, i-double team niyo si Hanamichi kapag hawak niya ang bola. Kayo rin, Ryo at Ishido. Gusto kong i-double team niyo naman si Rukawa kapag siya naman na may hawak ng bola. Ngunit, dapat pa din kayo mag-ingat sa ibang manlalaro nila. Dahil maaaring ang ibang manlalaro nila ang gumawa ng puntos. Basta ang kailangan nyo lang gawin ay pigilan itong may number 10 at number 11 na makagawa ng play sa posisyon na ito. Pero bago nyo gawin yan, gusto ko muna makagawa kayo ng puntos sa posisyon na to para hindi tayo maghabol sa kanila ng gusto. Yan ang sabi ni Coach Roshi na talaga namang sobrang seryoso na. Sa kabilang banda naman, si Sanji ay biglang tumingin kay Hanamichi ng seryoso. Sabay tumawa ito na para bang wala sa kanya ang ginawang tira ni Hanamichi. Hoy may pulang buhok, nakagawa ka nga ng tira sa labas. Pero pagdating dito sa loob, sisiguraduhin ko sa'yo na hahadlangan kita. At ipapakita ko sa'yo kung sino nga ba talaga ang dapat katakutan sa ilalim ng basket. Ngayon, humanda ka may pulang buhok. Dahil sa laban na to, sisiguraduhin ko sa'yo na kayo ang uuwing luwaan sa ligang ito. Yan ang seryosong sabi ni Sanji kay Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ng Kuzo ang bola at tinadala na ito ni Ryo papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Rukawa. Mga kasama, focus lang kayo at sundin lang natin ang planong sinabi ni Coach Shaten at huwag niyong isipin ang ginawang tira ni Hanamichi sa labas dahil tsamba niya lang naman ang tira na yon at siguradong hindi niya na yun mauulit pa. Ngayon, ito ang dapat natin gawin. Mag-focus lamang at pumuntos ang sigurado. Naiintindihan niyo ba? Sige na, tara na, umatake na tayo sa basket. Yan ang sigaw ni Ryo. Habang itong si Rukawa naman ay maganda talaga ang ginagawang depensa kay Ryo. Anong pinagsasabi mo dyan, Ryo? Sa tingin mo ba kayo talaga mananalo dito? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi kami papayag na matapos na lang dito ang aming pangarap. Tatalunin namin ang lahat ng kalahok sa ligang ito. At ipapakita namin sa lahat kung sino nga ba ang magiging numero 1 kupunan dito. Kaya naman, humanda ka na Ryo. Dahil kami ang mananalo laban sa inyo. Sige na,
Subukan mong umatake at lusutan ang depensa ko kung makakaya mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Rio, na hindi ka makakalusot at makakapunto sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa, na talaga namang sobrang seryoso na dinidepensahan si Rio. Nang biglang nagulat ang buong malalaro ng Shouko. Lalong-lalo na itong si Rukawa. Dahil sa biglang in-screen na ni Ishido ang kanyang depensa. Ano? Isang screen? Isang screen mula sa lalaking imo na to? Patay na. Hindi ko agad nakita na ganito pala ang gagawin nila. Nakakaasar. Nadali nila ako sa screen na to Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Na talaga namang nagulat sa biglang pagsulpot at pag-screen ni Ishido sa kanya. Nang biglang napatayo si Ayako. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. Shouko! Humanda kayong lahat! Dahil isang fake and roll ang gagawin nila. Hindi natin alam kung si Ishido ba ang gagawa ng puntos o si Rio. O baka naman, ang kanilang mga kasama. Basta ang gawin nyo ay maging alerto. Maging alerto kayo at mag-focus lamang sa bola. Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang kinakabahan na baka maisahan sila ng kuzo. Habang si Rio naman ay tuluyan na nakalusot kay Rukawa. Nang biglang nag-fake pass itong si Rio papunta sa loob ng basket. At itong si Hanamichi naman ay biglang napasabay sa fake pass ni Rio. Ano? Isang fake pass? Patay na. Napasabay ako. Akala ko talaga isang bounce pass lang ang gagawin ng Rio na to. Nakakaasar. Nagkamali ako ng hinala. Mukhang si Rio talaga ang titira. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Rio naman ay biglang ibinato ang bola papunta sa kanilang basket. Nalabis na ipinagtaka talaga ng gusto ni Hanamichi. Ano? Ibinato niya ang bola sa kanilang basket? Nabubuang na ba siya? Isang easy jump shot na lang sana ang gagawin niya. Pero bakit mas pinili niyang tumira nang hindi sigurado na papasok ang bola sa kanila? Wag mong sabihin na ang totoong plano nila ay gumawa ng isang... Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay lingon sa bolang ibinato ni Rio. At dito ay talaga namang nagulat ng gusto si Hanamichi sa kanyang nakita. Dahil nakita niya si Ken na biglang tumalo ng mataas at kinuha ang bolang ibinato ni Rio sa ere. Nice one, Rio! Ang ganda ng ginawa mong fake na bounce pass. Pero ang totoong plano ay isang alley-oop talaga. Ang husay mo doon! Yan ang sigaw ni Ken. Sabay kuha ng bola. Sabay gumawa ito ng isang alley-oop slam dunk na naging dahilan upang maibaba na nila sa isang puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. At isang minuto na lang ang natitirang oras para sa uling yugto ng laban. Nang bigla nagsigawan ang buong manonood. At talaga namang nagwawala na sila sa sobrang tuwa dahil sa ganda ng play na ginawa ng Kuzo laban sa Shouko. Ayos! Nice one ka na, Trio! Ang ganda ng ginawa niyong play! Napakahusay talaga ng connection ninyong dalawa! Sige, Team Kuzo! Ituloy niyo lang ang ganyang play niyo! Siguradong kayo na ang mananalo sa laban na to! Sige na, Team Kuzo! Dumipensa na kayo agad! At huwag niyong hahayaan na magtagumpay ang Shouko na makagawa ng puntos laban sa inyo! Go, Kuzo! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Kuzo. At dito na nagtatapos ang Chapter 120 ng International League.